former anti-Catholic, my desire was to attack and destroy the Catholic teachings, especially her doctrines about the Blessed Virgin Mary. Ako po ay nagpapasalamat sa Diyos na dumating ang panahon na nagbago po ang aking pananaw sa buhay. At ito po ay nagsimula noong naintindihan ko ang role of the Blessed Virgin Mary, ang motherhood of the Blessed Virgin Mother. At noon po ay unti-unti na naunawaan ko ang mga turo ng ating simbahan tungkol sa ating mahal na ina na si Santa Maria. I would like to share with you my journey to Catholicism, on how I understand the dogma of the Church about the Assumption of Mary. We Catholics, we believe that Jesus was Mary's own child because on the cross, He committed His mother to the care of Saint John the Beloved. It is unthinkable to that culture, as in most cultures, to do that if indeed Jesus had biological brothers and sisters. Kaya sa Ebanghelyo ni San Juan, Kabanata 19, mga talata 26 hanggang 27. Binigkas ng ating Panginoong Hesukristo ang isang habilin kay John na kaniyang iniibig na alagad. Sabi ni Jesus, "John, my son, behold thy mother." And John the Beloved took his mother as his own. Kaya ang mahal na Birhen ay ipinagkatiwala ng ating Panginoong Hesukristo sa pangalaga ni John the Beloved. Noong nabuhay ang ating Panginoong Hesukristo, ibinigay niya ang Great Commission sa Mateo Kabanata 28, talata 19. Sabi ng ating Panginoong Hesukristo na magsihayo kayo at gawin ninyong mga alagad ko ang lahat ng mga bansa. Ngunit bago pumaroon doon ang kaniyang mga alagad, sinabi ni Jesus sa Lucas Kabanata 24, talata 49, na hintayin muna ninyo ang banal na Espiritu bago kayo pumunta sa iba't ibang mga bansa. Kaya sa Acts of the Apostles ay ating makikita ang explicit passages na ang ating mahal na ina magkasama si John the Beloved na nanalangin sa pagparito ng Espiritu Santo. Mula noon, wala na tayong makikita na explicit na statement ng Biblia kung saan na pumaroon ang mahal na Birhen. Hanggang nang si John the Beloved
ay sumulat sa huling aklat ng Biblia dito sa Apokalipsis, Kabanata 12, talata 1. At ito po ang ating mababasa. Lumitaw ang isang dakilang tanda sa langit. Isang babaeng nararamtan ng araw. Nasa ilalim ng kanyang mga paa ang buwan. At sa ulo ay may kurunang may 12 bituin. Ang tanong, sino ang babaeng tinutukoy dito sa sulat ni John the Beloved? Dito sa talata 5, nagbigay po si John ng isang deskripsyon tungkol sa babaeng ito. Isinilang niya ang isang lalaki na maghahari sa lahat ng mga bansa ng may sitrong bakal. Ngunit dinala ang kanyang anak sa harap ng Diyos at sa kanyang luklukan. Sino ba ang babaeng nakita ni John na nandoon na sa langit? Maliwanag ang deskripsyon na ang babaeng ito ay nagsilang ng isang lalaki at ang batang isinilang niya ay maghahari sa lahat ng mga bansa. Ito po ang binigay ng Diyos na tanda. At hindi ito ang unang beses na ang Diyos ay nagbigay ng isang tanda. Dito sa Isaiah 7:14, ito ang ating mababasa. Kaya nga ang Panginoon na rin ay magbibigay sa inyo ng isang tanda. Maglilihi ang birhen at manganganak ng lalaki na tatawaging Emmanuel. Ang babaeng hinuhulaan sa Isaiah 7:14 na kung saan ang Diyos ay nagbigay ng isang tanda ng isang babae ay manganak ng isang lalaki. At ang Apokalipsis, Kabanata 12, talata 1, 5, ang babaeng ito ay iisa lamang, kundi ang mahal na Birhen na Maria. So maliwanag na ang mahal na Birhen na Maria ay nasa langit na po. At ito po ay pinatunayan ni John the Beloved. Bakit sa lahat ng mga apostol ni Kristo, si John the Beloved lamang ang tanging nagbigay ng statement kung saan na pumaroon ang mahal na Birhen na Maria? Sa tanong kung bakit, dahil si John the Beloved lamang ang credible witness. Dahil sa kanya, iniwan ng ating Panginoong Kristo ang pangalaga sa kanyang mahal na ina. Kaya si John the Beloved lamang ang makakasagot sa tanong na kung saan na pumaroon ang mahal na Birhen na Maria. Pinatunayan sa talata ng Biblia na ang mahal na Birhen ay nandoon na pala sa langit. Imposible ba na ang mahal na Birhen ay paakyatin doon sa langit? Ang sagot ay hindi po imposible. Dahil pinatunayan sa preceding chapter, bago pa man ang ating nabasa na talata sa 12:1, 5. Dito sa Apokalipsis, Kabanata 11, talata 12, ito po ang nakasaad. Nakarinig sila pagkatapos ng isang malakas na tinig mula sa langit na nagsabi sa kanila, umakyat kayo rito. Umakyat nga sila sa langit, sa alapaap, at pinagmasdan sila ng kanilang mga kaaway. Imposible ba ang assumption of the Blessed Virgin Mary? Hindi po imposible dahil pinatunayan
sa Apokalipse na itong dalawang saksi ay pinaakyat po doon sa langit. Kung itong dalawang saksi ay pinaakyat doon sa langit, bakit hindi natin paniwalaan na si Mama Mary rin ay pinaakyat doon sa langit? Kaya yun ang assumption of the Blessed Virgin Mary. Mary was taken up into heaven by the power of our heavenly God, whereas Christ ascended by His own power as God. Kaya magkaiba po yung assumption at ascension. Si Mama Mary ay wala pong kapangyarihan na umakyat sa langit. Siya po ay pinaakyat sa langit sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. At hindi ito imposible dahil ang mahal na Birhen na Maria ay ginawa ng Diyos ng dakilang mga bagay. Dito sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kabanata 1, talata 48 hanggang 49, ito po ang ating mababasa. Narito, mula ngayon ay tatawagin akong mapalad ng lahat ng saling lahi, sapagkat gumawa sa akin ang makapangyarihan sa lahat ng dakilang mga bagay. So our Almighty God has done great things to the Blessed Virgin Mary. Kaya hindi po imposible ang assumption na paakyatin ang mahal na Birhen dahil ginawan ang mahal na Birhen ng mga dakilang bagay ng ating makapangyarihan na Diyos. At bago pa man binanggit ni John the Beloved na nakita niya ang isang babae na nasa langit, dito sa pahayag 11:19, pinauna na ni John na nakasaad dito, nang magkagayon ay bumukas ang templo ng Diyos sa langit at nakita ang kaban ng kanyang tipan sa loob ng templo. So dito sa talatang ito, bago pa man nakita ni John ang babae na tumutukoy sa mahal na Birhen na Maria, nakita ni John ang Ark of the Covenant na nandoon na po sa langit. Sa Old Testament, meron pong Ark of the Covenant sa Old Testament. At ano ba ang nasa loob ng Ark of the Covenant? Sa Hebro, Kabanata 9, talata 4, ang nasa loob po ng Ark of the Covenant ay nasa loob doon ang Decalogo. What is Decalogo? Dika means 10. Logo means word. At nandoon din ang rod of Aaron na nagrepresenta sa pagkapari. At nandoon din ang mana, ang tinapay na kinakain ng mga Israelita sa kanilang journey to the Promised Land. Ang tanong, sino ba ang pinipresentahan ng tatlong mga bagay na nandoon po sa Ark of the Covenant? Nasa Ark of the Covenant ang Decalogo, ang 10 words. At sino ba ang tunay na Word of God? Sa John 1:1, 14, in the beginning was the Word,
And the Word was with God, and the Word was God, and the Word became flesh. So si Kristo is higher than the Word of God na nasa loob po ng Ark of the Covenant. Ang ating Panginoong Kristo is higher than sa rod of Aaron na nagrepresenta po sa priesthood, sapagkat si Kristo po sa Hebrew Kabanata 5, talata 10, siya po ang high priest according to the order of Melchizedek. At si Kristo is higher than the heavenly manna na kinakain ng mga Israelita. Sa John 6:51, sabi ni Jesus, I am the living bread that came down from heaven. Anyone who eats this bread will have eternal life. Kaya yung nasa loob ng Ark of the Covenant ay nagpapahiwatig iyon sa ating Panginoong Hesukristo. Si Kristo po ang tinutukoy na nasa loob ng Ark of the Covenant. Yun ang mga katungkulan na ginaganap ng ating Panginoong Kristo. Kaya dito sa Bagong Tipan ay meron pong Ark of the New Covenant. At tayong mga Katoliko, naniniwala tayo na ang Ark of the New Covenant ay walang iba kundi ang mahal na Birhen na Maria na pumasok sa sanlibutan sa tiyan ng mahal na Birhen na Maria. Siya po ay mas mataas pa sa Decalogue, kasapagkat siya po ang tunay na Word of God sa Apokalipsis 19:13. Siya po ang rod of Aaron, sapagkat siya po ang high priest. Siya po ang heavenly manna, dahil siya po ang tinapay na nagbibigay ng buhay na walang hanggan. The scripture draws many parallels between Mary, the Ark of the New Covenant, and the Ark of the Old Covenant. Patunayan natin na meron pong similarity ang Ark sa Lumang Tipan at sa Ark of the New Covenant na tumutukoy sa mahal na Birhen na Maria. At dito sa 2 Samuel chapter 6 verse 9, ito po ang ating mababasa. And David was afraid to the Lord that day, saying, How shall the ark of the Lord come to me? So noong bumisita po ang Ark of the Covenant sa bahay ni David, nagtanong po si Haring David, How shall the ark of the Lord come to me? Noong bumisita rin ang mahal na Birhen na Maria sa kanyang pinsan na si Elizabeth, magkapariha po ang tanong ni King David at ni Elizabeth. Sa San Lucas 1:43, ito po ang ating mababasa. And how have I deserved that the mother of my Lord should come to me? So ibig sabihin, sa dalawang statement ay magkahawig po ang Ark sa Old Testament at ang New Ark of the Covenant na ang mahal na Birhen na Maria. Hindi lang isang beses na may similarity ito. Dito sa Pangalawang Samuel, Kabanata 6, talata 11, ito po ang ating mababasa. And the ark of the Lord abode in the house of Obed-Edom 3 months. And the Lord blessed Obed-Edom
and all his household. So ilang buwan tumira ang Ark of the Covenant sa bahay ni Obed-Edom, na pinagpala po si Obed-Edom. Ang sagot ay 3 buwan. Dito sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kabanata 1, talata 56, ito rin ang magkahawig sa mahal na Birhen na Maria na ating kinakilala na Ark of the Covenant. And Mary remained with her about 3 months and returned to his own house. Ang Ark sa Old Testament ay tumira sa bahay ni Obed-Edom 3 buwan. At si Mama Mary, ang Ark of the New Covenant ay tumira rin sa bahay ni Elizabeth 3 buwan. Kung papaanong na-bless si Obed-Edom, ay na-bless din si Elizabeth. Sa Lucas 1:41, when Elizabeth heard the greeting of the Blessed Virgin Mary, Elizabeth was filled with the Holy Spirit. Kaya walang pong alinlangan na ang mahal na Birhen na Maria ay ang Ark of the New Covenant. At ito po ang nakita ni John the Beloved sa kaniyang bisyon sa pahayag 11:19, na nakita niya ang Ark of the Covenant na nandoon na po sa langit. At ang 12:1 ay tinitiyak ni John the Beloved na ang babaeng ito na nasa langit na ay siyang babaeng nanganak ng isang lalaki na maghahari sa lahat ng mabansa, walang iba ang ating mahal na Birhen na Maria. So napakalinaw po na sa wakas ay aking natutunan ang mga treasure ng ating simbahan, na sa aking buhay bilang isang Katoliko sa halos 10 taon na, ako po ay lubos na nagpapasalamat sa Diyos sa kaligayahan na aking naunawaan ang mga misteryo ng turo ng ating simbahang Katoliko tungkol sa mahal na Birhen na Maria. At sa pagtanggap ng katotohanan ito, hindi po ako nahirapan. Sapagkat noon pa man sa Jehovah's Witnesses, kami po ay naniniwala na si Mama Mary ay nasa langit na. Sapagkat ang mahal na Birhen sa aming paniniwala noon ay bahagi siya sa 144,000. Sa aming paniniwala, pag matapos na ang buhay ng kabahagi ng 144,000, ay automatically sila po ay dalhin sa langit. Dahil si Mama Mary ay bahagi ng 144,000, kaya noon pa man sa Jehovah's Witnesses ay naniniwala na ako na ang mahal na Birhen ay nasa langit na. At sa aming paniniwala noon, ang mahal na Birhen na Maria, dahil bahagi ng 144,000, ang kaniyang tungkulin sa langit ay hari at pari. Kaya hindi ako mahirapan na tanggapin ang Queenship of Mary. Dahil sa Jehovah's Witnesses, naniniwala kami na ang role ni Mama Mary sa langit ay hari. At ang kanyang role ay pari, mediator. Kaya hindi ako mahirapan sa turo ng Katoliko na si Mama Mary ay co-mediatrix. Ito po ang journey ng aking buhay na simbahang Katoliko. Nagpapasalamat ako sa Diyos na binigyang daan niya ang susi na maunawaan ko ang importanteng mga treasure sa mga turo ng ating
ating simbahang Katoliko. At sana'y magpalainawa kayo ng ating buong may kapal. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Virgen María.